So ayan mga lods at good evening ano. So ayan, maligayang pagbabalik sa ating muting channel mga lods. So ayan at magandang gabi sa inyong lahat at ayan, maayong gabi sa inyong tanan mga lods ano. So di ana punta sa to ang gamay nga balay ba. So ayan. So ayan mga at para naman sa ating mga ano diyan at buenas noches ano. So takiya tayong kita na datin jutay kasa. So thank you na suporta no. So ayan at maraming salamat sa walang sawang suporta mga lods at nagbabalik na naman tayo as usual. Kung ano yung nakikita nyo, meron tayong AB302 2BT. So ayan na naman yung mga watts na nilalagay nila. So isa tong ano DB Audio by Astron ano. So ayan at 1200 watts. Ang totoo ay 120 watts lang. So ito yung mga specification nya kapag bibili kayo ng ganitong amplifier. So meron tayo ditong DB Audio EB3022BT Professional Digital Karaoke Amplifier. Ito yung specification nya with Bluetooth na 3 mic input. So ito yung ibig sabihin 3 mic input. And then meron na ding FM radio. So ayun, meron din tong antenna sa likod. And then itong ito yung recommendation niya na best paired with 10 inches speaker. So it means ang recommendation nila dito is 10 hanggang 10 inches lang ano na speaker or yung mga 3-way na 10 inches ano. So meron namang nabibili yung mga generic lang din na ano na speaker. So pwede na rin yun dito. Maganda na rin, malakas na din yun ano kung pambahay lang naman din. So meron tong aux 3 line inputs. So yung sa likod yun. So itong dito sa ating input. Ayan. Andito sana yan. Andito pala. Ayan. So LED display na siya. So ito, ibig sabihin yan LED display. So yung ating USB board ano. And then radiator fan. So meron na siyang blower, USB port. So ito yan. And then bass treble mixer. So itong ano to, itong dito na section. Ito yung ibig sabihin niyan. And then SD card. So ito. So ayan. So ayan, bago natin to simulan mga lods ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe diyan mga lods ano, baka naman at pa-subscribe na po. So at pakihit ng notification bell ano at ilagay sa all para laging updated. So ayan. Daghang salamat ano. So katong mga wala pa naka-subscribe diha nga ako mga viewers or mga silent viewers nga wala pa naka-subscribe. So gihanggat ta mo nga i-subscribe na ninyo ako ang gamay nga channel ano. So gamay nga balay. So pindutan na pud ang kanang bell nato diha, kanang kampana nato diha no. Ipindot na ibutang din sa tanan para tanang video na ako makita nimo. So tagaan kag mensahe sa taas ano, ma-notify ka nga nag-upload kong mga bagong video. So mo na to siya. Basta subscribe na diha. So para kanang kildato naman mga trabakano kay mga bibientes ano. So sinoy poste man subscribe na dimi channel. So tapidi yo pabor no man subscribe ali asya tame na pindot eldeato na para na mensahe de ato no, mensahe de la campana and then pone na todo para pwede man update contigo todo mio video no, so in case man upload man nyo, so pwede to man-notify, contigo para ay mira to na mio video nuevo. So so continue lang tayo mga lods. So open muna natin. So kailangan talaga yun. So ayan, welcome back at update tayo at ito. So nagtatagalog lang tayo mga lods ano para para magkaintindihan tayong lahat. Kasi common naman yung ano natin, words na language na Tagalog. So mas mainam kasi magtagalog ano. So kasi yung mga Bisaya natin diyan, mga Bisaya nato diyan nga mga ano. So mabilis lang yan sila ano, nakakaintindihan sila ng Tagalog kaya mas mainam na nagtatagalog tayo. So pati ato mga ano viewers, silent viewers, Chabacano. So ayan. So proud Zamboanga City. Yung location natin Tumaga Putik Road or Putik Tumaga Road, Prias Drive, Zamboanga City no. So ayan. Yung mga nagtatanong kahit sinasabi ko na sa video natin yung ano natin location, nagtatanong pa rin mga lo, siguro sinisilip lang yung video natin.
hindi naman na tinitignan at saka nagtatanong saan yung location natin. Kahit sinabi na natin saan yung location natin ano. So kumbaga seconds lang yung pinanood niya, ayun, comment na agad. So kaya ayan, tatanong pa rin. So ito, ang problem pala nito mga lods ay humming daw to, no? Sabi ng ating customer. So ayan, kitang kita naman na medyo may mga kinalawang din to. So papalitan natin yung mga RCA input, no? Input, ayan o, kinalawang yung mga resistor mga lods, kung nakikita nyo. Ewan ko dito sa area ko, kung dito siguro kayo yung ibang technician natin yan, kung dito sa area ko mauubos pasensya. Kasi nga almost mga nire-repair dito ay puro kinalawang. So yan ako, nakikita nyo yung mga resistor. Yan o, yung mga mylar tignan nyo. Yung mga ceramic natin tignan nyo. Lahat ay ubos, no? Kinalawang. So eto, konti lang naman yung ano, at least hindi na tayo mapapagod nito kasi konti lang yung pyesa ni ano 302. Yan, ito yung mga bagong estilo ng 302 ngayon. So may relay na. Dito na yung relay. So yung ibang 302 walang relay, yung iba naman meron. So ayan. Excuse me. So ito lang yung transformer nya. May pabigat, mas mabigat pa sa transformer yung semento na nilagay. At ito, testing natin. So plug muna natin ano. So basta humming daw to. Patay muna natin yung volume. So ayun oh. Lakas ng humming mga lods. Mukhang kulang ito ng ground or sira yung ating mga driver. So hindi ata ito tumutunog, no? Saan yung USB natin? Pan-testing. Kulang ako yung USB. So ito may USB tayo. So testing natin kung tutunog, kung may audio, no? Kasi pag may audio to mga lods, so it means yung capacitor. Pero kapag hindi tutunog sa audio, so it means may problem sa kanyang driver. So nag USB na tayo. So naka USB na din tayo. Ayan. So wala talaga siyang tunog mga lods. So literal na humming. So ayan, recondition natin to mga lods. So humming talaga kahit patay ang volume. So minsan sa ganito mga lods, kapag buo naman yung capacitor, minsan po ay yung mga jumper, silip-silipin nyo yung mga jumper ano. Kung lalo na yung mga sa ground section, yung mga nasa gitna ng ating capacitor, yung naka-series ano, yung pinakagitna, minsan yung jumper doon, kung mayroong mga jumper doon, so naputol or kinalawang, wala nang contact papunta dito sa ating main amp, kaya ang resulta nag-humming. So ganyan po yun siya mga lods ano. So isa po yan sa ano nyo, ilagay nyo sa utak nyo, no? So kasi yung mga newbie natin dyan na tech, sana hindi kinalawang yung mga control nito para hindi na masyado malaki yung ano natin trabaho, kasi kailangan to bukas eh. So mukhang wala naman. So yung nagtatanong sa atin si sir, meron nagtatanong sa atin sa ating messenger, ay hindi ko na replyan kasi nga sa sobrang busy ano. So sir, dito na tayo sa video mag-usap. So yung ano kasi, tanong niya kasi yung master volume ano daw, no? Kung ano daw ilang K. So sinabi ko kay sir, 50K pwede rin 100K. Pag walang available sa 50K, pwede sa 100K. So tinanong niya kung ano daw yung pinagkaiba ng dalawa. Ang sabi ko, yung 100K mataas ang hatak. Siyempre 100K mataas talaga yung hatak niya sa volume. And then yung 50K ay medyo mababa lang ang hatak sa volume, malakas na. So ayan. At tinanong niya tayo kung saan ang maganda daw. So sabi ko, wala namang maganda sa master volume. Ay depende na lang kung ano yung available. Basta yung dalawang option na 50K at 100K. So ayan. Kung gusto mo biglang lakas, lagyan mo ng 10K to 20K mga lods. So pwede lang yan. Kasi ano lang naman siya, potentiometer ano. Kumbaga adjustable. So ayan. At ito, tatanggalin na natin yung board. Yan naman yan ata ang problem natin ano. So tanggalin natin mga need balitan.
Lods, update tayo. So grabe yung left channel niya, no, lakas ng DC out. So yung tinanim ko ng mga bago, tinanggal ko ulit. So ibabalik lang din natin yan. At marami na akong hinang na ano. So ayan, pakita ko sa inyo. So share ko sa inyo kung anong sanhi ng DC out. Kasi bago na lahat mga lods. So ayan yan mga tinanim ko na resistor 5 watts ay bago na yan lahat. Yung mga ito halos basta lahat na pinalitan ko bago na. So pati capacitor hinang ko na ayan. Para matrace ko lang yung kung saan galing ang DC out. So ayan pati ito 20 ohms. So ito nakahang din yan. So ayan pati yung ito 22k hinang ko yan. Lahat ng driver tinanggal ko ulit. Bago na yan lahat so hindi pa rin mawala-wala yung DC out. So ito i-share ko sa inyo. At baka maka-encounter kayo nito, no? So lagay natin sa ground yung ano natin. Sa power natin. So yan nag-click na. So kanina kasi mga lods, kapag ka nag-test tayo dito, itong sa ating out, no? Yung dito talaga sa speaker ay may DC out. So ayan, ang hinang natin lahat yung banda dito sa output stage ay naging okay. Pailaw muna tayo para mas maliwanag. Ayan. So ayan at dito nung itong ano dito, ito 22k, hinang din natin kasi connected siya dito sa 220 ohms. Yun nga, dito nga galing sa ating driver yung DC out. So tinanggal ko na lahat ng driver. So yung dito sa side na to wala na. So wala na siyang DC out. So yung kabilang side naman ang may problema. Masyado makita. Lakas ng ilaw kasi. So wala siyang DC out. Nung dito, ito dito banda sa final driver, no? Kaya kung meron talaga kayong ganito, i-check nyo talaga. Dito sa final driver, makikita nyo man kung ganito yung amplifier nyo na nagha-humming. So ito yung cause ng humming mga lods. Hindi yung capacitor. Kasi nga may pumapasok na DC out. So kanina dito, meron yan parang nangingitim mga lods. Kagaya na yan, tingnan nyo. Yung kagaya nyan para siyang nangingitim. Yung ganyan nangingitim. Yan, yung parang nangingitim mga lods. So meron yan dito kanina, kinaskas ko. Dito nakakonect ito dito. Kinaskas ko siya, yung parang itim-itim. So nawala na yung yung DC out. Loko talaga, dito lang pala yung problem. Ito na line kasi dito na line is negative. Kasi may nakukuha akong ayan negative siya. Ayan, negative. Zoom out natin ulit. So may negative ako natetest dito kasi yung DC out niya negative hindi positive. So duda ko may line talagang kasi natanggal ko na lahat ulit mga lods Wala na talaga yan mga driver. So dapat wala na siyang DC out. So kapag tinitest ko na naman ulit dito sa ating base ng ating transistor, meron talaga kasi itong out ng ating final driver. Ito yung emitter. So papunta doon sa ating base ng ating transistor. So yun na yan dito para tutunog, no? So yun nga lang may DC out kaya humming ang resulta. So dito lang pala yung sanhi. Kinaskas ko kanina parang may itim-itim. Nagano pala yung ganito na nangingitim. Baka naging ganito din yung amplifier nyo. Kuskusin nyo lang. So nag-contact pala sila dito sa final driver. So meron siyang nakukuhang 12 volts DC negative. So nung pagkakaskas natin dito, natanggal ko na yung nangingitim, ay biglang nawala yung DC out. Ayan ayan baka ito test tayo dito banda. So ayan may makukuha tayong DC dito banda. So ayan Yan di ba? Nasa gitna tayo mismo ng line. So ayan may DC out So may 16 tayong nakukuha. 17. So kapag tinitest mo direkta talaga dito sa line,
Ay, 35 yan mga lods. So patay natin yung ilaw. So 35 talaga yan siya. Ayan. Yung line talaga mismo. Ayan, 30. Yan 37. So ayan, dito tayo sa gitna ng ano oh. Yung pinaka dito oh. Ayan ah. Ayan. Oh, may nakukuha tayong DC. Kahit wala namang contact. Wala, hindi naman tayo sumayad sa ano talaga mga lods. Tignan nyo. Ayan oh. Wala naman tayo sa ano, sa line ng wala tayo sa line ng supply na negative. Pero meron tayong nakukuhang DC. Ayan oh. 14 volt. Yan, negative yan ang sign oh. So pailawin natin. Wait. So ayan oh. Meron tayong nakukuhang DC out. Lokong line to. Oh, yan, yung mga lods, hindi yan sumayad talaga. Ayan. Hindi talaga yan pumunta doon kasi ito naman yung line oh ng ating negative. Ayan. Ayan. So meron tayong 37. So kapag ka dito sa gitna ng contact ay may matitest tayong DC out. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan. Meron tayong 16. Wala naman sa line ng ano. Loko talaga, kanina pa ako dito sumakit na ulo ko. Ayan. Wala naman tayo. Hindi naman tayo lumagpas doon sa ano. Nasa gitna tayo ng line ng circuit. So, ito lang pala yung sanhi. So nagka DC out. Grabe. Sumakit pa ulo ko. So ayan, buti na trace natin. Kasi siya na lang talaga naiwan. Yung dito natanggal na natin yung DC out. Sa kabila ganun din. Sa kabila parang lahat na tinanggal ko na mga lods. Wala na talaga siyang DC out. So pagdating dito talaga sa final sa emitter ay mayroon negative siya. So nagduda na ako doon na mayroong circuit line na nagbibigay ng supply papunta dito sa ating emitter. Ayan, nung kiniskis natin dito, nawala bigla. Sabi ko, putya, dito lang pala. So ayan, kaya ito. Sana may na-share akong idea sa inyo mga lods. Baka may ganito kayo na sumakit ulo nyo sa pag-trace ng DC out. Kahit natanggal na lahat ng driver, meron pa rin. So ayan, focus natin sa mismong circuit. Kinaskas ko na yan dyan eh. Kanina meron kasi nangingitim-itim. Hindi pala makikita pag ano. Ayun. Yan, yung line dyan oh. Kinaskas natin. So ang gagawin natin dyan ngayon, babawasan natin yan. Yan. Kasi negative supply yan mga lods ano. So parang may nakalik na DC out, nakalik na DC supply papuntang negative na DC supply nakapunta sa ating emitter ng ating final driver. So pumasok sa ating final transistor or output transistor. So ayun, lumakas yung humming. So yan lang mga lods. So hindi naman siya magki-create na masunog kasi nga parang nag-leak lang, kumbaga leak lang talaga siya. Hindi siya as in malakas yung amperahe, kumbaga millivolts lang talaga. So, nagkukus lang siya ng humming. So, ayan. At babawasan natin yan mga lods. So, meron tayong cutter dito. Babawasan natin yan. So, pause ko muna yung video natin. So, ayan mga lods. So, tinabasan na natin. Para hindi nalalala. So, ayan. Taniman na. Ibalik na natin yung mga binunot natin na driver. So, bago pa kasi to. Ayan o. Bago pa naman to. Grabe talaga ang lala ng camera ko mga lods. Mas maganda pa yung una kong cellphone nito kahit naghahang yun. Grabing slow. So ayun, continue lang tayo. So tiis-tiis muna. Makabili din tayo ng iPhone mga lods. Ay mag-iPhone na lang ako. So ayun mga lods. Ito, naitanim na natin lahat ano. So ayan, kung kitang-kita nyo, kinaskas natin yung negative line papunta dito sa main driver o ayan. Kasi nangingitim kasi siya mga lods ano. So it means parang kalawang siya. So kapag kinalawang yung boot side na line, ay yung tendency doon ay magko-contact sila no, magki-create ng parang contact. Hindi naman siya nakakasunog na ano. Ang ano lang talaga, ang resulta ay mag-humming. So ito ngayon wala na. So yun na oh. So it means wala na. Dito naman sa isang channel. Ayun.
So wala na siyang DC out. So yung dito kasi na yan, kung nakikita niyo yung mga kung saan yung mga gilid-gilid ay ating nilagyan ng kinaskas natin. Then pagkatapos niyan mga lods, i-spray natin yan ng ating lacquer. Ang bagal nakapokus ng cellphone natin. So yung kinaskas natin. So papunta yan dito, pati dito banda sa driver na mga resistor ay ayan, kinaskas din natin siya. Diyan hanggang dyan pupunta dyan sa ating emitter or final output, no? So ito yung ating final. Ito na line, ito yung final natin kasi ito yung 5 watts. So kanina kasi may reading pa rin siya. So ayan, ito ngayon ay okay na. Kasi dito banda mga lods sa isang driver ay wala namang nangingitim na dito nangingitim na mga parts ay line. So goods lang. Yung dito talaga banda ay sobrang daming itim-itim. So kaya yun ang resulta. Kaya nakakolect siya ng kumbaga may kunting leak yung line. So ito ngayon goods na. So salpak na natin. So ayun mga lods, at ito naisalpak na natin. So tignan natin kung wala ba ito iba pang problema, So power natin. So yun, may problem pa ata iba mga lods. Twitter natin, So tester nga natin kung may DC out pa ba ito o wala. Patayin muna natin yung plus. Pilawin natin. Ayan. Hindi na klaro yung LCD mga lods. So AC naman yung lumalabas mga lods. Meron tayong 3.4 AC. So masyadong hindi na makita, yung blurred na talaga yung LCD ng ating So AC yung lumalabas mga lods. Tanggalin na lang kaya natin ng nito. Tanggalin ko na nga lang, wait lang. So ayan, palit tayo ng ibang tester. So ayan, at meron tayong 3.8 or 12 AC Ayan, AC naman yung natin. So pero yung tweeter natin, kung speaker yan nilagay natin, siguro malakas na yan, dagundong na yan. So ito, paano natin yan i-trace mga lods? So sa tingin ko may problema din tong control natin. Hindi lang yung ating circuit. So wala nang, okay na yung min amp natin, wala nang DC out. Problem natin is yung may unwanted na tunog na naman So una nang gagawin yung mga lods, kung meron kayong ganito amplifier, itong galing sa tone control na wire or supply, ay bunutin nyo to. So nawala mga lods, tanggalin natin. So nawala yung unwanted na tunog. And then kapag tinitester natin yan ang natin, yung ating output ay wala na yung AC. So magiging 0 na yan siya kasi nga wala pa tayong audio na nilagay. So walang audio na pumapasok. So ayan, diba? Walang AC. Ayan. So kaya nagkaka-AC yun mga lods kasi nga yung ating meron tayong unwanted na tunog na hindi na control ng ating volume. So kaya ayun ang resulta. So mataas yung AC niya. So natapos na tayo sa DC ng kanyang mainboard. Dito na naman tayo sa kanyang tone control. So daming problema nito. So maliit lang na amplifier pero grabe kung kung hindi tayo gaano mahaba pasensya ay malamang isa sa uli na sa may-ari. So ayan,
continue lang tayo. I-check ko kung saan, i-trace ko muna kung saan sa tone control. So ayan, ganito na lang. Trace na lang natin. Ayun oh. Oh. Pati itong master volume sira din. So ito, hanapin natin yung ano dito. So first try muna natin itong pinaka-out ng ating USB. Ito. USB board. Ito, pinaka-out ng ating USB board. So walang nangyari, andun pa rin. Next, itong ating ano ba ito? Itong galing sa baba, sa itong control na line. Ito dito, itong galing dito sa ating ito ba? Ito naman ata, wala namang ibang line. So yung sa karaoke board yung tatanggalin natin, yung sa kanyang tone control ng kanyang mic. Try natin tanggalin. Uy, naputo lahat. Paparesolve tayo nito ngayon. So nawala mga lods. So it means galing sa ating mic yung unwanted na tunog. Itong master volume sira talaga. Nagka-crack. So nawala. So may mga kinalawang din dito sa kanyang tone control. So yung sa mic preamp ang problema mga lods. So try natin kung may tunog to. Try natin lagay ng USB. So wala. Paano ba to? Naka-USB tayo. So walang tunog mga lods. Ay, wait lang, tinanggal ko pala yung USB. Walang ya. Baba muna natin. Sorry. So ito, balik natin. Balik natin yung wire ng ating USB board. So ayan, USB player. So meron pero crack. Ayan oh. So recondition din natin itong tone control para may problem din sa tone control tong amplifier na to. Lods, may tunog na. Yun nga lang, ay patay din yung mga volume. So siguro nadama itong mga GRC natin. So pinalitan natin ng GRC, ito sira. So walang tunog kapag hinawakan ko siya sa likod, yung dito pinaka dito tumutunog siya, no, kaya pinalitan natin. So sira talaga to. So na ano to? Kasi napasukan ng ano to DC, yung input, pinaka-input natin. Tinester natin ay meron tayong nasusukat na na yun nga yung voltahe mataas So siguro nagkahalo-halo, nagkamikos-mikos na sila dito sa sa supply. May supply pa kasi yung tone control natin. So anong nangyari ay nagmikos-mikos yung supply dito sa kanya, kaya nasunog yung unang GRC. So kaya pinalitan natin. Ito, yung pinalit natin. So mga reserve natin yan yung kumbaga yung pinagtestingan natin kapag ka may tinotrouble din tayong ganito na walang audio so ayan, yung sa kanya sira talaga. So kapag ganito naman mga lods, sa pag tracing naman ng audio so pwede nyo lang naman din kapakapain yung dito pinakaganyan. Pag walang kunyari mayroon na kayo nilagay na audio, then walang tunog doon sa ating output, so kapain nyo lang itong tone control, itong mga GRC. So katulad yan, meron na, kanina wala So meron na tayong audio. So ang problem natin yung itong mga potentiometer patay lahat, so walang function. Yung meron lang yung tweeter. So natin, pakita natin sa inyo.
Sa volume. So walang bass, ito wala. Ayan, walang pagbabago. Itong mid naman wala. Konti lang talaga yung effects niya. So ito lang, wala talaga. Meron man siya, konti lang. Ayan, oh. So itong tweeter meron naman. Pero kapag ka naisagad ay nawawala. Ang balance, wala ng balance, patay na ang balance. So ayan, palitan muna natin. Duda ako dito sa tone control ng ating mic, no, or preamp ng ating microphone. Patay din to mga volume nito. So eto, mapapabunutan na naman tayo. Lugi tayo dito kasi siningil ko lang ng 1,000 to mga lods, ano. Tapos recondition, patay tayo. Sana ginawa ko na lang 1.5. So hindi natin mano kasi nga ay wala tayong hindi natin alam na patay pala lahat. Kasi nga hindi tumutunog. Kasi kung tumutunog naman, matitesana natin yung ating tone control. So ang resulta, ito ngayon. Kaya okay lang, Christmas naman. So ayun, pagbigay na lang natin, ano. So ito, palitan ko muna lahat ng volume. Then tatanggalin ko itong sa baba para mapag-isa na lang natin. Then makapag-audio test na tayo. At nang hindi nahaba masyado yung video natin. So ayun, continue na tayo mga lods. So ayun mga lods, at ito, patay din lahat ng volume niya. Ito. Sa kanyang mic preamp. So na-improvise na natin yung naputol kanina na wire. So ayan na. So ito, patay talaga lahat. So palitan na lang natin. At pati itong GRC, ito siguro yung dahilan kanina bakit nagpuputok-putok yung tunog ng ating tweeter na or speaker. So palitan din natin to. Alam ko sira din to kasi nga sira din yung sa taas. So malamang sa malamang dama yung sa baba. So ayan. Ito, lilinisan muna natin. Lagyan muna natin ng palaman yung amplifier ni Madam. Babae pala may-ari nito. Tumawag sa atin kung pwede ba kunin ngayon. Sabi ko bukas na lang. Hindi na kaya kasi nga natagalan tayo sa pag-repair nito. At ito yung resulta. So kahit lugi tayo, linisan pa rin natin. So ito na. At papalitan, pagkatapos natin magpalit doon para hindi masyado haba video natin, ay papalitan natin, rekta na natin salpak, then audio test tayo. So linisan muna natin, linis ng konti. So post ko lang yung video natin. So ayun mga lods, at ito, tapos na tayo. So salpak na natin. Ayan, napalitan na din natin ng GRC 4588. Ito na. So ayan mga lods, at ito, naibalik na natin. So power natin. Ayun, mag-click na yung relay. So wala pang Uy, hindi pala naka USB. Sorry. So yun. Old songs. Na natin para makabuelo tayo. Then testing din natin mamaya yung yung kanyang mic kung okay na, kung na-repair din ba natin. So ayan, lahat yung potentiometer niya, dami na nating linisan mga lods. Hindi nakapaglinis. So ayan, yung sira sa kanya is tatlong GRC at 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pirasong potentiometer. At yung mga resistor na ni-recondition natin So ito, power natin ulit. So
yan, sana na gusto nyo yung video natin mga lods, ano? At huwag kalimutang i-like. Hanap tayong pang audio test. It's Sumido by Eddie Peregrina. At yung disco, yung pantesting natin. Ito mga lods, pwede ito siya i-upgrade, ano? At hindi na natin na-upgrade kasi hindi naman tayo magpapalit ng transformer. Yan, mukhang bago na ulit yung ano ni Madam. So ayan, at magagamit niya pa sa New Year. Siguro pag sa ibang tech to, lana surrender na agad to mga lods, ano? Back out na agad. So kasi nga gawa nga ng daming sinira nung ano, nagka-DC out yung main amplifier. Ang dami niyang dinamay na mga ano, ang dami niyang dinamay na mga IC at pinatay niya lahat ng mga volume. So ito. So yun, may humming pa pala ito, oh. So bago na yung ano natin. Hey. Okay lang pala. Hello, sound check. Hey, sound check. Hey, mic check. Sound check. So yan, parang may ulan yung ating ano mga lods, yung ating microphone. Tanggalin na naman natin ulit. So hindi ko tinesting muna kanina. So malamang sa malamang may mga resistor yan na patay. So ayusin muna natin ulit to. So gusto yung tone control niya at saka yung main amp. So dito sa ating mic, so i-recondition lang natin din yan. So parang may ulan pagka nagsaksak tayo ng ano ng microphone, malamang resistor ang problem kapag ganun mga lods, ano. So subukan yung i-recondition, palitan niyo yung mga resistor. So resistor lang kapag ganyan, tumutunog naman siya kaso parang may hangin, ano. So palitan na lang ng mga ano kasi bago na yung ano natin, yung ating potentiometer sa mic, lahat, no. And then yung IC, audio IC ng mic ay ganun din bago. So malamang resistor na yung ano diyan. So siguro puputulin na lang natin yung video mga lods, ano, at tatapusin na lang natin ito mamaya, itong ating ano, kasi nga masyado nang mahaba yung video natin at baka maumay na kayo. So ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga lods, ano? At maraming salamat. So yun, thanks for watching mga lods. Daghang salamat.